Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikapitong kabanata ng ikalawang Korinto at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Narito si Pablo na ibinahagi ang marami sa kanyang mga personal na pakiramdam. At ang kanyang mga pakiramdam na ito ay may kinalaman sa pagdidisipulo. At sa pagbabasa nga po natin ng kabanatang ito, mayroong salita rito na paulit-ulit na nabanggit. Sa salitang Chinese, iyon po ay tinatawag na comfort o kaya sa English ay comfort. Nabanggit din po ang kumpiyansa. O kaya sa Tagalog naman ay paulit-ulit na banggit ang pagkaaliw o umaaliw. Makikita po natin dito kung paanong nagbigay aliw si Tito at maging ang iba pang mga kapatiran kay Pablo. Kaya naman, ang tinuturo po nito bilang sa leader, bilang pagdidisipulo, paano pa tayo magbibigay ng kaginawaan sa iba. Ang iglesia sa Korinto ay marami pong mga kinakaharap na problema. At ang mga taga-Korinto nga ay nakatanggap ng pagpapalakas mula kay Pablo. Dito maunawaan po natin kung paano nabigyang aliw si Pablo. At kung matatanda po natin, si Pablo ay nauna ng nakaramdam ng kalungkutan. Dito ay pinapaalalahanan niya ang mga taga-Korinto na maging maingat at hindi maging dahilan ng kaguluhan sa iba. At para sa mga taga-Korinto ay masyadong mabigat ang mga salitang ito, kung kaya naman kanilang sinasabi sa kanya na maghahanap na lamang sila ng ibang magdidisipulo sa kanila. Dahil hindi naman parang si Pablo lang ang nag-iisang Kristiyano sa mundo noong mga panahon na yon. At nakita po natin kung paanong ipinadala ni Pablo si Titus, si Tito, para ipahayag ang kanyang pag-ibig para sa mga taga-Korinto at nang maunawaan nila ang uri ng pag-ibig na mayroon siya. Pagkatapos ay sabi dito, mga minamahal, matapos ang pagbisita, ay nagpahayag nga ng pagtugon ang mga taga-Korinto. Kaya naman ang kabanatang ito ay nagtuturo po sa atin tungkol sa tamang pagdidisipulo at nagbibigay ng kumpiyansa sa atin, lalo na sa ating pagdidisipulo. Lalo na para sa mga nagdidisipulo na nalulungkot at nawawala ng pag-asa.
Lahat po tayo ay nakakatanggap ng pagdidisipulo. Paraan din po ng pagdidisipulo ang ating pagtanggap ng mga salita ng Diyos. At makikita din po natin ito sa kabanatang ito. Kaya naman, bibigyan po natin ito ng pamagat na tumindig bilang pastol ng Diyos. Kung tayo po ay handa, bukas sa pagdidisipulo, tayo po ay mabibigyang kumpiyansa o mabibigyang aliw sa kabanatang ito. Maaring ikaw ay nahihirapan, ikaw ay nalulungkot, ngunit ikaw ay bibigyang aliw ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong umaga. Unang talata ay verse 1 hanggang 7, bibigyan po natin ito ng pamagat na love and trust o pag-ibig at pagtitiwala. Ang unang bersikulo ay katuloy po ng chapter 6. Verse 2, bigyan niyo kami ng puwang sa inyong puso kailanman hindi namin kayo ginawa ng masama, itinulak na gumawa ng masama o nilamangan ang sinuman sa inyo. Sa English na translation ay buksan ng puso or open your heart. Dahil kung matatandaan po natin ang mga taga-Korinto ay hindi natuwa kay Pablo o kaya mayroong sama ng loob sa kanya. Bakit nila kailangan buksan ang kanilang puso kay Pablo? Sa verse 3, makikita ko dito kung paano ding tinanggap ni Pablo ang emosyon ng mga taga-Korinto. Sinasabi ko ito hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya ng sinabi ko, mahal na mahal namin kayo at kami kasama ninyo sa buhay at kamatayan. Dito ay ipinapaliwanag ni Pablo na hindi niya sinasabi na sila ay masama o kaya ay hindi mabuti. Dito ay sinasabi ni Pablo sa kanyang mga disipulo na huwag tanggapin ang kanyang mga salita ayon lamang sa puno o sa pagkakaalam ng mabuti at masama. Dito sinasabi ni Pablo na hindi siya pariseyo na tinitignan lamang ang kanilang mga ginagawang masama. Dahil kung tutuusin, siya ay binibigyan niyang halaga ang kanila ding pakiramdam. Hindi ito ang unang beses na nabanggit ni Pablo ang mga katagang ito. Dito sinasabi ni Pablo na kanya silang inaalala kahit pa sa kanyang pagligo. Dito ay kanyang binibigyang diin na nais niya silang putahan at kanyang ipinapaliwanag ang uri ng pag-ibig na mayroon siya sa kanila.
Kanyang idinedeklara na bilang kanilang pastor ay nais niya silang tulungan at samahan. Labis niyang pinapahalagahan ang mga taga-Korinto. At si Pablo ay determinado na tulungan sila at magdisipulo sa kanila. Makikita po natin ang puso ni Pablo sa pagdidisipulo. Kaya naman sinabi niya na paulit-ulit sa chapter 2 na isinulat niya ang mga kabanatang ito, ang mga liham na ito ng may kasamang pagluha. Dahil ganun na lamang niya kamahal ang mga taga-Korinto. Mula pa nung una, tinitignan ni Pablo ang mga taong ito ng may pag-ibig. Kaya naman po pinapaalalahanan po ng salitang ito at maging ng Banal na Espiritu ang bawat na isa po sa atin. At sinasabi sa atin na tayo po ay minamahal ng atin pong mga cell leader. Ang kanilang mga sinasabi sa atin ay para tayo ay matulungan at para ipakita ang kanilang malalim na pag-ibig sa atin. Ang mga bagay na kanila pong sinasabi sa atin ay para sa ating ikabubuti. Dapat nating makita ang pag-ibig na mayroon sila para sa atin. Ang ugnayan sa pagitan ng mga taga-Korinto at ni Pablo ay marami na pong napagdaanan. Kung kaya naman ganito na lamang ang kumpiyansa ni Pablo na ibahagi ang mga salitang ito sa kanila. Ang ugnayan ni Pablo at ng mga taga-Korinto ay marami na pong napagdaanan. At parang ganito rin po sa ating pagdidisipulo. At sa parehong paraan tayo din po bilang mga dinidisipulo, dapat po nating sampalatayanan na kung ano man ang sinasabi sa atin ng ating mga cell leader ay mula sa pag-ibig. Maaring may mga pagkakataon na tayo ay tila nalulunod sa uri ng pagmamahal na ibinibigay nila o kaya pakiramdam natin na hindi naman dapat nila pakialaman ng ganoon kalabis ang ating mga buhay. Ngunit, dapat po natin itong tanggapin ng buo at ng may pag-ibig. Sa mga panahon po natin ngayon, meron tayong tinatawag na emotional blackmail. Dahil ito ay maaaring maganap sa mga pagkakataon na napupuno po tayo na marahil ng pag-ibig at hindi natin alam kung paano ito tanggapin. At ganun din po pagdating sa mga nagdidisipulo sa atin. Ngunit dito makikita natin ang ugnayan ni Pablo at ng mga taga-Korinto.
nakita natin kung paanong sinubukang itama ni Pablo ang mga taga-Korinto at sa parehong at gayon din ay tinanggap kung ano man ang kanilang mga emosyon, kung kaya naman nagbago din ang kanyang paraan ng pakikipag-usap at pagtatama sa kanila. Ang lahat ng ito ay mula sa pag-ibig ni Pablo. Siya ay handang magkaroon ng mga adjustment sa paraan ng pagkikipag-usap sa kanila. Kaya nais kong bigyang aliw ang lahat ng mga nakakatanggap ng pagdidisipulo. Sa pagdidisipulo ay maaari po tayong maging bukas at maging totoo. Sa paraan naway maging tulad tayo ng mga taga-Korinto na unawain din kung ano man ang sinasabi ni Pablo o sinasabi ng ating mga cell leader. Dito makikita natin ang kumpiyansa na mayroon si Pablo at alam niya ang kanyang posisyon, lalo na sa mga taga-Korinto at maging sa Diyos. Ngayon, nais kong palakasin ang mga cell leader na magkaroon ng kumpiyansa sa pagtulong sa inyong mga cell member at sa parehong paraan din ay gawin ito ng may pag-ibig. At para sa mga cell member, dapat po nating tanggapin ang sinasabi ng ating mga cell leader ay hindi para sirain po tayo o kaya saktan po tayo. Hindi rin ibig sabihin na lahat ng kanilang sinasabi ay ating bulag lamang na susundin, bagkus matuto din po tayong maging bukas at maging totoo habang tinatanggap din ng may pag-ibig at pagtitiwala ang kanilang mga pagtatama at pagtuturo. Maging katulad ng iglesia sa Korinto na naging bukas sa pagtatama ni Pablo, pagkatapos ay naging bukas din sa paghingi ng tawad sa kanilang kasalanan. Makikita po natin dito kung paanong walang sisihan o kaya walang pagtuturo lamang na isang panig lamang ang bali. Madalas sabihin ni Pastor Joshua at Simo na madalas ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng isang organisasyon ay dahil sa mga pagkakaiba na mayroon tayo. Ngunit, marapat lamang na harapin natin ito ng may sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Kung tayo po ay mayroong hindi pagkakaunawaan sa ating cell leader o kaya cell member, dapat pa rin po natin itong harapin ng may sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Ang iglesia ay hindi narito upang kayo ay pahirapan o kaya ay awayin.
words. Sa verse 6 hanggang 7, sabi po dito, "Subalit ang Diyos na umaaliw sa naginagpis ay nagbigay aliw sa amin sa pagdating ni Tito. Hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, maging pag-aliw ninyo sa kanya ay nakaaliw din sa amin. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita, ang iyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagalak." Mababasa natin dito ang salitang aliw, aliw, aliw. Ang pagdidisipulo ay maaari pong maging malungkot at nakakapagod. Maaaring may mga naibabahagi po tayo sa ating mga cell member na hindi naman dapat o kaya cell leader o cell member para sa atin. O kaya ay masyadong magbigat para tanggapin at unawain. Ngunit dapat nating tandaan na tayo ay patuloy na inaaliw at binibigyang lakas ng Diyos. Tayo ay kanyang inaaliw sa pamamagitan ng mga tao na nakapaligid din sa atin. Tanungin po natin ang ating mga sarili, lalo na sa ating paglilingkod. Tayo po ba ay konektado o kaya mayroong sapat na ugnayan sa ating cell leader, sa ating mga cell member? Maaari po nating ibahagi sa kanila ang kabigatan na ating nadarama. Kung matagal na mula nang tayo ay nagbahagi o kaya nagbukas ng ating puso sa ating mga cell leader, ito ay babala na dapat po tayong maging maingat, dahil maging naman si Pablo, kinailangan niya ang pagpapalakas mula sa iba, pagpapalakas mula sa Diyos, kaya gayon din tayo ay nangangailangan din po nito. Sunod na talata, makadiyos ayon sa Diyos na uri ng kalungkutan at kalungkutan din na nanggagaling sa tao. Sabi sa verse 8, "Hindi ko pinagsisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kunting panahon. Dahil sa aking sulat ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon na ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala, kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin."
Noong una nang binigyang diin ni Pablo mga dapat na itama sa mga taga-Korinto, nung una siya ay hindi makikita po natin ang kalungkutan na mayroon si Pablo. At maging ang kalungkutan na mayroon ang mga tao dahil alam nila na sila ay nagkasala sa Diyos at nagkasala sa tao. Makikita po natin dito ang kalungkutan o kaya kapighatian dahil sa paggawa ng mali. Ngunit ang kapighatian na ito ay magtutulak po sa atin upang gawin kung ano ang tama, magtutulak po sa atin upang humingi ng tawad sa Diyos at talikuran ang bawat pagkakasala. Kung ang atin pong kalungkutan ay nasa Diyos, kapighatian ay ating isinuko sa Diyos, at ang kapighatian na ito ay dahil sa pagsasabi natin ng katotohanan ayon sa kalooban ng Diyos, paniguradong ang kapighatian na ito ay ay pagpapalain ng Diyos at gagawin niyang magbunga ng kaligtasan ng iba. May mga pagkakataon na kung may mga taong nagsasabi sa atin ng mga bagay na dapat nating baguhin. Tulad ko, may mga nagsasabi na ako ay mayabang o kaya ay mapagmataas. May mga kaibigan at sa leader akong nagsasabi nito at tinutulungan akong maitama ito. Tinatanggap ko ito ng may pag-ibig at pagtitiwala dahil alam kong ito ay para sa aking ikabubuti. Ito ay para ako'y mapalaya at ako'y maligtas. Kaya nais kong palakasin ang bawat isa. Sa 611, nababanggit po natin ang maging totoo, maging transparent, maging tapat, at maging bukas. Kung kaya naman kung ang inyong cell leader ay nagiging tapat, o kaya ay bukas sa inyo, dapat nyo itong takapin na may pag-ibig at pagtitiwala.
Verse 14, ipinagmalaki ko kayo sa Kanya at hindi naman ako napahiya, sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. Ipinadala ni Pablo si Titus upang ipahayag ang kanyang mga salita at mensahe para sa mga taga-Korinto. Kaya nang pinadala ni Pablo si Titus, hindi man po nabanggit dito kung ano ang direktang sinabi ni Pablo kay Titus, ngunit kanyang ipinasa ang pananaw na ang mga taong ito sa Korinto ay mabuti at labis ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Ito ay nagpapaalala po sa atin lalo na bilang mga leader. Kung tayo man po ay coworker, o kaya ay leader ng mga coworker, o kaya ay leader sa mga miyembro ng iglesia, maaring may mga pagkakataon na tayo po ay napupuno ng kalungkutan sa ating pagdidisipulo. Nakikita natin ang problema sa ating mga cell member na paulit-ulit na lamang. Ngunit maaari po nating balikan ang ugali na mayroon din si Pablo kung paanong binibigyan niya po tayong aliw. Sa pagtitisipulo, marapat lamang po na tayo ay mapuno ng pag-ibig at pagtitiwala at tingnan ang ating mga dinidisipulo na sila ay mabuti at mayroong magandang aspeto sa kanila. Magkaroon ng pag-asa na sila ay mabuti. Nais kong palakasin ang bawat isang narito lalo na sa inyong pagdidisipulo. Kayo ay mabuting mga pastol. Maaaring marami sa inyong mga cell member na ang umalis sa inyo o kaya nagdulot ng sakit sa inyo. Ngunit katulad ni Pablo, tayo po ay tinitingnan ng Diyos na may pag-ibig at hindi niya lamang tinitingnan kung ano ang mali sa atin. Dapat po nating tingnan maging ang ating mga cell leader ayon sa perspektibo ng pag-ibig at pagtitiwala. Sampalatayanan na ang lahat ng uri ng pagdidisipulo na ating tinatanggap ay ayon sa pag-ibig at pagtitiwala. Naway lahat po tayo ay makatanggap ng pag-ibig at pag-aliw lalo na sa ating pagdidisipulo. Panginoon, Ikaw ang nagbigay sa amin ng kaligayahan. Hallelujah.
Panginoon, ang iyong pag-ibig ang siyang tumutulak sa amin upang kami ay tumulog sa iyo at sumunod sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat o Diyos dahil kami ay nakakatanggap ng pagdidisipulo at lahat kami ay may dinadaluhang cell group. Sa inyong pagdidisipulo, maaaring kayo ay nasaktan at nais na ninyong sumuko. Kayo man ay cell leader o kaya ay cell member, maaari po kayong tumulog dito. Ang pag-ibig ng Diyos ay narito upang pagalingin kayo. Kayo man ay tumatanggap ng pagdidisipulo o kaya nagdidisipulo ng iba at nasaktan, pakiramdam ninyo ay walang nakakaunawa sa inyo, maaari po kayong tumulog. Ang pag-ibig ng Diyos ang pupuno sa inyo at siyang magpapalakas sa inyo. Maaring tayo bilang cell leader, ginawa na natin ang lahat upang tulungan ng ating mga cell member ang mangusap sa kanila ng may pag-ibig. Ngunit madalas ay nakakatanggap lamang sila na tinatanggap nila ito na hindi ayon sa nais natin. Ngunit tulad ni Pablo kung paanong siya ay pinapalakas ng Diyos, ngayon ay pinapalakas din po tayo ng Diyos. Na ang Diyos ay natutuwa sa ating pong paglilingkod at sa ating paraan ng pagtugon sa Kanya. At para po sa atin na nasa ating mga upuan lamang, maaari po nating ipikit ang ating mga mata. Ating ipagpasalamat na tayo ay nasa isang iglesia na binibigyang diin ang pagkakaroon ng disipulo o ang pagdidisipulo.
Maaari may mga pagkakataon na pakiramdam natin tayo ay hinuhusgahan lamang ng ating mga cell leader. Naway magliwanag ang Diyos sa atin pong mga buhay. Naway magliwanag ang Diyos sa atin. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo. Naway ang iyong pag-ibig ang pumuno sa bawat isa. Naway sa mga pagkakataon na kami ay nalulungkot, kami ay iyong paalalahanan na kami ay iyong sinasamahan. Ang iyong pag-ibig ang pumuno sa bawat isa sa amin. Naway maranasan ng bawat isa ang iyong pag-ibig. Aming matanggap ang iyong pag-ibig. Magkaroon kami ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Dahil hindi kami mag-isa, O Diyos, sa aming pagtitisipulo. Kami ay mayroong mga kasama sa paglalakbay na ito. Nais ko ding panalangin ang bawat isang narito. Maaring sa ating pagpapalaki tayo ay madalas na pinapagalitan at naging dahilan ito na madalas ay iniisip natin na tayo ay pinapahirapan lamang. Pakiramdam na ang lahat ay kalaban natin. At madalas tayong pinapagalitan at ang ating perspektibo ay naging baluktot na rin, lalo na sa pagtingin sa bawat nating otoridad. Ang tingin natin sa ating mga otoridad ay mga kalaban. Ngunit Panginoon, naway tulungan mo kami, bigyan mo kami ng puso na handang mag-umibig at magtiwala. Panginoon, naway bitbitin mo ang bawat naming kalungkutan. Panginoon, bitbitin mo ang bawat naming kalungkutan. Aming itinataas sa iyo at isinusuko sa iyo ang lahat. Hayaan po natin ang banal na Espiritu na magliwanag sa atin pong mga buhay. Tayo po ay manalangin sa Diyos at halayaan natin ang Diyos ang magbitbit ng bawat nating pasanin.
Panginoon, naririnig mo ang panalangin ng bawat isang narito sa kanilang pagsuko ng bawat nilang nadarama. Ang lahat ng akusasyon ay iyon ang kinukuha at baguhin mo ang puso ng bawat isang narito upang magkaroon sila ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Ang bawat kondemnasyon, ang bawat pagtutol mula sa kaaway, ang lahat ng akusasyon ay mawawala na sa kanilang buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinoproklama na ang aming mga puso ay mapalalambot at amin lamang tatanggapin ang pag-ibig mula sa aming mga otoridad. Ang lahat ay aayon lamang sa iyong kalooban. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ngayong umaga ay itinuturo mo sa amin ang katotohanan ng pag-ibig at pagtitiwala. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Gagawa po tayo ng prophetic act. Pipilitin natin na magkaroon ng pag-ibig, sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Maaari may mga pagkakataon na sa ating pamilya, sa ating mga pinagtatrabahuan ay may mga hindi po tayo hindi pagkakaunawaan. Maraming akasosyon, maraming kawalan ng pagtitiwala. Pagkatapos ay consumer mentality. Naway magliwanag ang Diyos sa atin pong mga buhay. At siya sa atin ang ating buhay kung tayo po ay may ganito ding mga pag-iisip. Dahil madalas ay nais nating tingnan ang mga bagay-bagay ayon lamang sa perspektibo ngunit ngayon naway magliwanag ang Diyos sa atin at ating makita ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin po natin sa Diyos na tayo ay handang gumawa ng desisyon. Panginoon, ikaw ang puno ng buhay. Panginoon, madalas kami ay nabubuhay ayon sa perspektibo ng pag-alam na mabuti at masama. Hindi kami nagtitiwala sa iba. Kami ay suppress. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay pinanghahawakan namin ang iyong mga salita at pinipili namin magkaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Amin pong isinusuko ang bawat kaisipan na mula sa maling perspektibo na ito. Amin pong pinipili ang maging puno ng buhay.
Naway magkaroon tayo ng sapat na pagtitiwala sa ating mga otoridad. Panginoon, pinipili namin ang magkaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Kahit sa mga pagkakataon na kami ay mahina, ngunit naway ang iyong pag-ibig ang siyang tumulong sa amin. Nais kong bigyang aliw ang bawat otoridad na narito. Maaring kayo ay sa leader ngayong umaga o kayong mga boss, mga magulang. Ngayong umaga ay nais po kayong palakasin ng Diyos. Naway makita ninyo ang bawat ninyong katulungan o kaya mga taong pinabubunaan ayon sa pag-ibig. Inyong sampalatayanan na ang lahat ay mula sa Diyos. Naway tulungan po natin ang bawat isa na magkaroon ng tamang ugnayan sa iba. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinoproklama na ang aking mga pastol ay mabuti, mayroong pananampalataya at makakatanggap ng apple. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinoproklama na ang lahat ng mga kapatirang narito ay aayon sa iyong kalooban at kanilang matatanggap ang pag-ibig mula sa kanilang mga otoridad. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin.
Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoong Hesus, sa iyong ngalan ay aking pinagpapala ang bawat kapatirang narito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala sa mga pagkakataon na ipakiramdam ninyo ay kayo ay hindi naunawaan, kayo ay nasa kapighatian, kayo ay may kalungkutan. Nais ko kayong palakasin dahil paniguradong kayo ay mabibigyang kalakasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isang nasa atin. Ikaw man ay sa leader, teacher, naway mangusap ka ng may katotohanan at pag-ibig sa iba. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay ipinagpapala ko kayo ng pananaw ng Panginoong Hesus. Ano man ang iyong tinatanggap mula sa Diyos ay para sa iyong ikabubuti. Akin ding pinagpapala ang mga hindi pa sa leader naway mapagpala kayo at matanggap ang kabutihan ng Diyos. Tayo ay nagdidisipulo hindi lamang sa pagkakaroon ng MG system sa ating pong iglesia. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at tayo ay labis na minamahal ng Diyos. Tayo ay mayroong cell group dahil handa tayo na gawin kung anuman ang inuutos ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala, magkaroon kayo ng pananabik na magkaroon ng cell group. Dahil sa inyong matibay na pag-ibig para sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kahit na kayo ay humarap ng mga paghihirap, kahit na kayo ay makakatanggap ng kalungkutan sa inyong or kapighatian sa inyong pagtitisipulo, kayo ay palalakasin ng Diyos. Maging si Pablo ay nagkaroon o nakatanggap ng pag-aliw sa kanyang pagtitisipulo. Kaya naman sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo din ay aking pinagpapala. Hindi kayo mawawalan ng pag-asa bagkus ay magkakaroon ng kasiyahan at kalakasan. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang bawat ninyong pagpapagal ay gagantimpalaan ng Diyos. Kayo ay bibigyan ng Diyos ng korona at bibigyan kayong kaluwalhatian, karangalan. Naway tanggapin din niyo ang pagpapalang ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.